Bigla na lamang lumitaw ang isang pag-atake ng misteryosong lalaki na ikinagulat ng lalaking kalaban. Mabilis namang nadepensahan ng lalaki ang pag-atake, at tinanong ang pagkakakilanlan ng bagong dating, tinawag niya itong Gueng-o. Hinarap ni Gueng-o ang lalaki at tinanong kung balak ba nitong pigilan siya sa pagkuha ng mga anak ng pamilya So mula sa Choksan, pati na rin si Sowol na nakahandusay sa lupa. Sinabi ng lalaki ang pag-unlad ni Gueng-o sa kapangyarihan sa panahon ng kanilang pagkakalayo. Ibinunyag ni Gueng-o na halos 40 taon niyang ginugol sa Lone Spirit Land, na humantong sa mga pangyayari matapos makuha niya ang antas ng Law of Spirit Energy. Matagumpay niyang napasunod ang White Cloud Crane. Sa bahagyang pagbibiro, iminungkahi ni Gueng-o na ang iba ay dapat ding isailalim ang kanilang sarili sa mesensinang pagsasanay sa loob ng isang siglo sa puro lupain ng espiritu. Ipinahayag ni Gueng-o ang kanyang paniniwala na sa pinagsamang pagsisikap nilang tatlo siya, ang taong nakahiga sa lupa, at ang White Cloud Crane, sila ay magiging isang makapangyarihang puwersa laban sa kanilang mga kalaban. Tinanong niya kung handa bang isugal ng kalaban ang kanilang buhay para sa mga anak ng nawasak na pamilya So. Pumayag ang lalaki na kunin ni Gueng-o ang mga anak ng pamilya So mula sa Choksan, ngunit binigyang diin na hindi nila maaaring hayaan si Gueng-o na kunin ang taong may espiritual na enerhiya dahil sa kanyang mga aksyon na nagdulot ng pinsala sa isang matanda ng kanilang pamilya. Sa reaksyon, tumawa si Gueng-o at ipinahayag ang kanyang pagkagusto sa taong nakahiga sa lupa, na nagpapahiwatig ng kanyang ayaw na mahiwalay dito. Bagaman may damdamin, naniwala si Gueng-o na kung hindi posible ang verbal na pagkakasundo, ang paggamit ng puwersa ang tanging alternatibo. Sa tugon sa desisyon ni Gueng-o, naiinis ang lalaki sa sitwasyon at inutusan si Gueng-o na dalhin si Sowol. Inamin ng lalaki ang husay ni Gueng-o sa pag-unawa ng sitwasyon at paggawa ng mga desisyon. Umalis si Gueng-o at ang White Cloud Crane, na nagresulta sa pag-atres ng masamang sekta, pinasaringan ni Gueng-o si Sowol sa pagpapakita ng isang peking anyo. Tinawag siyang punk dahil sa kanyang mga aksyon. Tahimik na tumugon si Sowol, sinasabing matagal na mula nang huli silang magkita. Nagulat si Gueng-o sa presensya ni Sowol, sinabing siya pa rin ay kasing tapang at padalos-dalos katulad ng dati. Ipinahayag ni Gueng-o ang kanyang pagkagulat, sinabing inakala niyang nasa antas pa rin ng heavenly birth si Sowol, ngunit natuklasan niyang naabot na pala ni Sowol ang Law of Spirit Energy. Mapagpakumbabang tumugon si Sowol, sinasabing swerte lamang ang dahilan ng kanyang pagsulong at pagpapahusay ng kanyang kakayahan. Hindi sumang-ayon si Gueng-o sa notion ni Sowol tungkol sa swerte, iginiit niya na ang pag-unlad ni Sowol ay resulta ng sariling kasanayan at pagsisikap. Sumagot si Sowol ng simple, "Ganoon ba?" Bilang tugon sa papuri ni Gueng-o. Ipinahayag ni Gueng-o ang kanyang pagmamalaki sa mga aksyon ni Sowol, hinangaan ng katotohanang isang alchemist ang matapang na isasakripisyo ang kanyang buhay para sa iba. Dagdag pa rito, pinahalagahan niya ang mapagpakumbabang ugali ni Sowol sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Lalo pang nadagdagan ang pagkagusto ni Gueng-o kay Sowol, dahil sa mga kahangahangang katangiang ito, tinanong ni Sowol kung paano siya nakilala ni Gueng-o kahit na itinago niya ang kanyang mukha. Sumagot si Gueng-o, sinasabing nakilala niya si Sowol base sa kanyang natatanging depensibong pamamaraan. Si Sowol ay tumugon ng simple, "Ganoon ba?" Tinatanggap niya ang paliwanag ni Gueng-o. Si Gueng-o ay nagsabi na wala ng ibang taong magpapakialam sa mga usapin ng iba tulad ng ginawa ni Sowol. Sinabi niya ang pag-abot sa huling yugto ng Law of Spirit Energy, at ang pag-alis sa Lone Spirit Land patungo sa Giant Shadow Tortoise para sa Neden. Bumisita si Gueng-o sa pamilya So upang markahan ang tagumpay na ito, ngunit sinalubong siya ng mga hindi inaasahang pangyayari. Habang iniisip ang sitwasyon, napagtanto ni Gueng-o na bagamat inakala niyang siya ay nagbago ng malaki, mas higit pa ang pagbabago ng mundo sa paligid niya. Ipinahayag ni Zoe ang kanilang pagdating, at isang matandang babae ang nagmasid sa kanilang kalagayan. Napansin niya ang tindi ng kanilang mga sugat at ipinayo na sila ay magpahinga at tumanggap ng tamang pag-aalaga. Inimbitahan niya si Zoe at Gueng-o na pumasok, at sumang-ayon si Gueng-o na sundin ang kanyang mungkahi. Habang tahimik na nag-iisip si Sowol, naisip niya na ang matandang babae ay nasa unang yugto rin ng Law of Spirit Energy. Pagkatapos ibinunyag ni Zoe na sa lihim na ilalim ng lugar ay may isang handa na sistema para sa mga emerhensya, na nagtitiyak na walang estranghero na naroroon. Nagdesisyon siyang buksan ang daanan ng walang itinatago,
at may determinasyon na binuksan ni Zoe ang nakatagong lagusan, sumenyas sa lahat upang pumasok. Naisip ni Sewol na ang kaayusang nabanggit ni Zoe ay isang portal, at inihambing niya ito sa ibang mga portal tulad ng sa Forest of Beasts, at sa Iron Sphere Sect. Napansin ni Sewol na mas malaki ito ng malaki. Naisip niya na maaaring may kakayahan silang mag-teleport sa isang malayong lugar gamit ang portal na ito, ngunit inakala niyang ito ay isang lihim na mahigpit na pinangangalagaan ng pamilya So ng Choksan. Hawak ni Zoe ang isang supot at inialok ito kina Sewol at Gweng-o, nagpapasalamat sa kabutihang ipinakita nila. Sinabi niya na ang mga Spirit Stone sa supot ay isang maliit na tanda kumpara sa kanilang kabutihan, humihingi ng paumanhin dahil yun lamang ang kanilang paraan ng pagbabayad. Si Gweng-o, nagulat at hindi makapaniwala, ay tumutol sa pagtanggap ng mga Spirit Stone, sinabing hindi niya ito tatanggapin. Pinuna niya ang ideya ng pagtanggap ng mga batong ito na nakalaan para sa muling pagtatayo ng pamilya ni Zoe, itinuturing na hindi ito nararapat sa kanya. Tiniyak ni Zoe sa kanila na ang mga iniaalok na Spirit Stone ay isang maliit na bahagi lamang ng kanilang nalikom para sa layuning iyon, pero tumanggi si Gweng-o na tanggapin ang mga Spirit Stone, sinasabi na ang kanyang pag-unlad sa huling yugto ng Law of Spirit Energy ay dahil sa pagpapadala sa kanya ng pamilya So sa Lone Spirit Land. Inihayag niya na ang pagliligtas sa lahat ay ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang na loob. Si Sewol, bagamat labis na nag-aalinlangan, ay unang nagpasya na hindi tanggapin ang mga Spirit Stone, ngunit nang makita ang pagtanggi ni Gweng-o, mas nag-alinlangan si Sewol na tanggapin ang mga ito. Magalang na tinanggihan ni Sewol ang alok ni Zoe, sinasabing tinulungan niya sila nang hindi umaasa ng anumang gantimpala, at naniniwala siyang mas kapaki-pakinabang ang mga Spirit Stone para kay Zoe at sa iba pa. Si Gweng-o, naaliw sa tugon ni Sewol, ay tumawa ng malakas, pinuri si Sewol para sa kanyang marangal na pag-uugali at di makasariling likas. Inihayag niya ang kanyang kasiguruhan na ganoon nga ang magiging tugon ni Sewol, ibinahagi ni Zoe ang kanyang pagkaunawa na bago ang sakuna, siya ay protektado ng kanyang pamilya mula sa masakit na realidad ng mundo, ngunit ang pagharap sa kalamidad na ito ay nagmulat sa kanya sa walang pusong at malupit na kalikasan ng mundo. Sa kabila nito, ang pagkilala kay Sewol at Gweng-o ay nagbigay sa kanya ng sinag ng pag-asa, na pagtanto niyang hindi lubos na madilim ang mundo. Dahil sa kanyang nararamdaman na emosyon yumuko si Zoe sa lupa, may mga luha sa kanyang mga mata habang ipinapahayag ang kanyang determinasyon. Nangako siya na kasama sina Sogizan at Chang, muli nilang itatayo ang kanilang pamilya. Nangako si Zoe na sisiguraduhin niya na ang bawat isa mula sa So na pamilya ay kikilalanin at pahahalagahan ang kadakilaan ni Sewol at Gweng-o. Hinikayat ni Gweng-o si Zoe na tumayo at ituon ang kanyang pansin sa destinasyon ng teleportation portal. Ibinunyag ni Zoe na ang teleportation portal ay konektado sa Daewon Nation, ang lokasyon na naniniwala siyang may mahalagang papel na gagampanan sa muling pagtatayo ng pamilya So. Nagulat si Gweng-o sa revelasyon at naghanap ng paglilinaw. Nagtatanong kung talaga bang balak nilang umalis sa Janyong Nation ng tuluyan. Kumpirmado sinabi ni Zoe ang pagkakaintindi ni Gweng-o at ipinaliwanag na ang Daewon Nation ay kilala sa pagiging tahanan ng mga pinakamahusay na alkemista. Binigyang diin niya na bagamat magiging mahirap ang paglalakbay, ang pagpunta sa Daewon Nation ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong palawakin ang kanilang kaalaman, pataasin ang kanilang antas ng mabilis, at magtatag ng matatag na pundasyon para sa muling pagtatayo ng pamilya So. Ipinahayag ni Gweng-o ang kanyang mga alalahanin, binanggit na narinig niya na sa Daewon Nation, pinahahalagahan nila ang lakas higit sa lahat at walang pagpapahalaga sa buhay. Inaasahan niyang maraming mapanganib na sitwasyon ang maaaring lumitaw mula sa mga paniniwalang iyon. Kinilala ni Zoe ang mga pangamba ni Gweng-o, binibigyang diin na ang proseso ng muling pagtatayo ng pamilya ay likas na mahirap at hindi magiging maayos ang pag-usad. Tinanggap ni Gweng-o ang mga nagawa ni Zoe at ng kanyang mga kasama sa pagiging respetadong mga alkemista. Tinanong niya kung may mga natitirang puwang pa ba sa teleportation portal. Ipinaalam ni Zoe kay Gweng-o na ang portal ay maaaring mag-accommodate ng hanggang 7 tao ng sabay, kaya may 3 pang natitirang puwang. Ipinahayag ni Gweng-o ang kanyang interes na gamitin ang mga natitirang puwang para sa kanyang sarili. Nagulat si Zoe sa biglaang hiling at tinanong kung ano ang dahilan ng biglaang desisyon ni Gweng-o. Nagmuni-muni si Gweng-o sa mga sitwasyon, binanggit na ang Yangzhou ay naging mundo na pinaghaharian ng mga masamang sekta, na nag-udyok sa kanya na maniwala na bilang isang practitioner ng espiritual na enerhiya sa huling yugto, wala na siyang dahilan para manatili roon.
Ipinahayag niya ang kanyang Hungarian umunlad pa at maabot ang Breath of the Sun, at ipinahiwatig na ang Devonation ang maaaring susi sa kanyang pag-unlad. Binanggit ni Zoe na ang matandang babae sa labas ay nais ding sumama, at inialok ang kanyang tulong para gawing mas madali ang kanilang paglalakbay. Ipinahayag niya ang ginhawa sa ideya na kasama si Gweng-o, na sinigurado niyang mas panatag siya sa kanilang paglalakbay. Ngumiti si Gweng-o at tinanong kung sasama rin ba si Sowol sa paglalakbay. Sumagot si Sowol na interesado siya ngunit hindi siya makakasama sa oras na yon. Nagmuni-muni si Gweng-o ng malakas, binanggit ang karaniwang paniniwala na mahalagang putulin ang ugnayan ng mabilis bago pa masangkot dito. Iniisip niya kung mas kapaki-pakinabang ba para sa mga alkemista na putulin ang ugnayan agad o hayaan ang sarili na magpabigkis nito. Pagkatapos ng 3 araw, napansin ni Zoe na naghintay sila sakaling may iba pang sumama, ngunit tila sila na lamang ang natitira. Tinanong niya si Sowol kung alam nito kung paano buksan ang lihim na lagusan at kung nailagay na ba nito ang mga spirit stones para magamit. Kumpirmado sinabi ni Sowol na alam niya kung paano buksan ang lihim na lagusan at nakahanda na ang mga spirit stones para sa kanilang paglalakbay. Nagpaalam si Zoe, ipinahayag ang damdamin ng muli nilang pagkikita sa tamang panahon, at hiniling ang kanilang kaligtasan habang naghahanda na silang gamitin ang teleportation portal, at magsimula sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Nagmuni-muni si Sowol sa kanyang nararamdaman, napagtanto na minamaliit niya ang lalim ng kanyang ugnayan kina Zoe at ang iba pa. Nakakaramdam ng kaunting kawalan ngayong umalis na sila. Kinilala niyang ang pagtulong sa kanila at pagdating sa lugar na ito ay nagdala ng magagandang karanasan, may halong nostalgia at introspeksyon, na pagdesisyon na ni Sowol na panahon na para bumalik sa bundok, dala ang mga alaala ng paglalakbay, at mga nabuo nilang samahan. Pagdating sa rurok ng bundok, natuklasan ni Sowol na nabuwag na ang pangkat ng mga sumalakay. Ipinaliwanag niya sa iba na naligaw siya sa kagubatan bilang dahilan ng kanyang pagkawala. Sa manor ng Tiger Clan, sa Iron Sphere Sect, at sa 3 pamilya ng Ministry Martial Arts, napagpasyahan nilang wala nang natitirang buhay, hindi nalalaman ang pakikilahok ni Sowol sa mga kamakailang pangyayari. Si Makiem ay nag-isip tungkol sa mga kahangahangang kasanayan ni Sowol, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala, nakakaramdam ng kaba na hindi niya magawang iwaksi. Biglang dumating si Sowol sa cultivation area. Nagtaka si Makiem kung bakit maagang nakabalik si Sowol. Ipinaliwanag ni Sowol na mabilis na natapos ang kanyang gawain kaya wala na siyang ibang dapat gawin. Pinatahimik siya ni Makiem, at sinabing tunay siyang masaya na bumalik si Sowol, at ibinahagi na napagtagumpayan na siya sa paglikha ng spiral bomb gamit ang 2 kamay habang wala ito. Nakaramdam ng ginhawa si Sowol nang marinig ang mabuting balita. Si Makiem, na nagpapakita ng makapangyarihang aura, ay iminungkahi na subukan ang kanyang kakayahan kay Sowol upang masubukan ang lakas nito. Si Sowol, na may pag-aalinlangan, ay umiwas sa mungkahi at inisip ang posibilidad ng isa pang misyon na paparating. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala sa posibilidad ng nalalapit na digmaan. 1 taon ang lumipas, nagmuni-muni si Sowol tungkol sa isang kamakailang engkwentro, inamin niya na nahirapan siyang harangin ang kahangahangang kakayahan ni Makiem. Impressed sa mga abilidad nito, inamin niyang nakakatakot talaga ang mga kasanayan ni Makiem, mapagpakumbabang tinanggap ni Makiem ang papuri ni Sowol. Patuloy na ipinahayag ni Sowol ang kanyang pagkabilib sa husay ni Makiem sa teknik ng spiral bomb, ngunit nagbigay din siya ng mungkahi na may kaunting puwang pa para sa pagpapabuti sa teknik nito sa inner binding seal. Si Dongbo, na mabilis na tumakbo patungo kay Sowol, ay halatang balisa. Walang pag-aatubili, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya, na nagpapahiwatig ng isang seryosong sitwasyon. Naramdaman ni Sowol ang tensyon at nagtanong tungkol sa dahilan ng pagkabalisa ni Dongbo. Sa isang alertong tono, isiniwalat ni Dongbo ang nalalapit na panganib ng magsimulang umatake ang mga miyembro ng Dauntless Sect, sa mga disipulo ng Iron Sphere Sect nang walang awa. Naiintindihan ang seryosong sitwasyon, binigyang diin ni Dongbo ang pangangailangang tumakas agad upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Naguluhan si Makiem sa mga pangyayari, at napansin na ang Dauntless Sect at ang Iron Sphere Sect ay dapat na magkaalyado. Hindi maintindihan ang biglaang agresyon ng Dauntless Sect, tinanong niya ang dahilan sa likod ng hindi inaasahang kilos ng Dauntless Sect. Ganoon din si Dongbo, na walang ideya sa sitwasyon, ay inamin na hindi niya maintindihan ang nangyayari.
Ikinwento niya na nakasalubong niya ang mahigit-6 na mga masters ng Law of Spirit Energy habang papunta sa kanila, na lalong nagpataas ng pangangailangang tumakas kaagad upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pinag-isipan ni Sowol ang sitwasyon, nag-aalinlangan kung nagsisinungaling ba si Dumbo upang pawalan ang kanilang kontrata. Tinatanong niya ang motibo sa likod ng hindi inaasahang aksyon ng Dauntless Sect, at natagpuan itong nakakalito. Binigyan ni Sowol si Dumbo ng antidote pill, na lubos na ipinagpasalamat ni Dumbo, nag-alok si Dumbo na ipakita ang kanyang pamilyaridad sa Mount Giemwa, at inimbitahan niya si Sowol na sumama sa kanya, ngunit magalang na tumanggi si Sowol, sinasabing kuntento na siya sa kanyang kinalalagyan. Naiintindihan ni Dumbo ang desisyon ni Sowol, kaya naghanda siyang umalis at nagpaalam sa kanila habang siya'y patungo sa kanyang paglalakbay. Iminungkahi ni Makiam na puntahan na nila ang kanyang ama, dahil mukhang seryoso ang sitwasyon at hindi lamang basta usapan. Sinuportahan ni Sowol ang kanyang mungkahi na kinikilala ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan ng kanyang ama. Dumating sina Makyum at Sowol sa lokasyon ni Elder Mak, kung saan siya ay nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Makyum na habang hindi pa tiyak, may mga ulat na ang Dauntless Sect ay sumusulong. Nagulat si Elder Mak sa pagbanggit ng Dauntless Sect, at tinanong ang katumpakan ng impormasyon. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Makyum, kinilala niya ang bigat ng sitwasyon at inisip na ang mga sinabi ni Makyum ay may batayan. Ipinahayag ni Elder Mak ang kawalan ng paniniwala, sinasabing malabong ang Dauntless Sect ay sangkot sa mga ganoong gawain. Nagmungkahi siya na harapin muna si Mujuchian kapag natapos na ang sitwasyon at pinayuhan ang pag-iwas sa anumang komprontasyon sa ngayon, dahil nababahala sila sa walang awang pagpatay na kanilang nasaksihan na patay na katawan. Inaasahan ni Elder Mak na ang Dauntless Sect ay maaaring naglalayo na kunin ang teleportation portal, inirekomenda niyang bumaba sila ng bundok sa pamamagitan ng Forest of Fine Beauty upang maiwasan ang mga potensyal na panganib. Biglang lumitaw si Wu, dali-daling iminungkahi ni Wu ang agarang pagtakas, binibigyang diin ang pangangailangang tumakas, alam na ni Makyum ang nalalapit na pagdating ng Dauntless Sect, ngunit nalilito siya sa mga nagaganap na pangyayari. Ibinunyag ni Wu na ipinagkanulo sila ng Dauntless Sect, na layuning lumikha ng isang bansa na exclusive para sa Dauntless Association at hindi para sa lahat ng evil sects. Ipinaliwanag niya na ang kooperasyon sa pagitan ng Justice at Evil Sect ay nagmula sa presensya ng isang Breath of the Sun Alchemist sa loob ng Dauntless Association. Nagulat si Makyum sa revelasyong ito at nagtanong pa tungkol sa Breath of the Sun Alchemist. Ipinahayag ni Sowol ang pagkadismaya, na pagtanto na ang alchemist ay malamang na nakamit ang Breath of the Sun status mga 1 dekada na ang nakalilipas. Naisip niya na maaaring pinilit ng alchemist ang mga sekta sa pamamagitan ng pagbabante sa kanilang mga pamilya upang masunod ang mga utos niya. Napagpasyahan ni Sowol na ang biglang paglakas ng mga evil sects ay marahil idinisenyo ng alchemist na may masamang plano na lipulin sila pagkatapos ng tunggalian sa Justice sects. Sumasang-ayon si Wu, inuulit ang mga sentimiento ni Sowol tungkol sa pagkakanulo ng mga individual na ito. Naisip ni Sowol na ang Breath of the Sun Alchemist ay maaaring nasa kanilang paligid. Nakaramdam ng panghihina si Wu habang isinasalaysay kung paano ang kanyang ama, at ilang elders ay nasa isang pagpupulong kasama ang isang elder ng Dauntless Sect, nang biglang sumiklab ang kaguluhan. Nakita ni Wu ang mabilis na pagkawala ng mga buhay, at napahiwalay siya sa kanyang ama hanggang sa makarating sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Napagtanto ni Sowol ang panganib ng pananatili sa kanilang kasalukuyang lokasyon, lalo na sa presensya ng isang Breath of the Sun Alchemist. Sa pakiramdam na walang magawa sa harap ng hindi makontrol na mga pangyayari, napagpasyahan ni Sowol na mas mabuting iwasan ang pagkakasangkot sa mga ganitong mapanganib na sitwasyon. Natuwa siya sa katotohanang ang kanilang grupo ay hindi kulang sa kakayahan, naniwala si Sowol na makakatakas sila sa Mount Giemwa gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Sumang-ayon si Elder Mak at iminungkahi ang pagbaba at paggamit ng Motion Dharma tools para sa kanilang pagtakas. Pagdating sa bungad ng Forest of Fine Beauty, napagtanto ni Sowol na sila'y nahulog sa isang patibong. Pinaligiran sila ng maraming kalaban sa halip na kakaunti lamang. Naunawaan niyang sa mabilis na pagyusig, maaaring makatakas siya ng mag-isa, ngunit kung mananatili silang magkakasama, malamang na mahuhuli silang lahat ng 6 na individual na humahabol sa kanila.
Sinuri ni Sewol ang sitwasyon sa kanyang isipan, tinatanggap na hindi tiyak ang kakayahan ni Mok Yeom, ngunit tiyak na sina Elder Mok at Woo ay hindi magiging malaking tulong sa ganitong kritikal na sitwasyon. Inihambing ni Sewol ang kanilang kalagayan sa isang nakaraang karanasan sa bundok ng 5 tarangkahan, natanto niyang ang pagtakas mag-isa ang pinakamatalinong pagpipilian, gayunpaman, sa kabila ng pagiging makatwiran ng pag-iisa, nag-atubili siya dahil sa nabuo nilang ugnayan ni Mok Yeom sa kanilang pagsasama, bagaman kinikilala niya ang lakas ni Mok Yeom, napansin niya ang kakulangan nito ng wastong Dharma tool at ilang kahinaan sa ilang sining, na posibleng makapigil sa kanilang pagtakas. Ipinahayag ni Mok Yeom ang kanyang pag-aalala tungkol sa hindi pagkakaroon ng motion Dharma tool, kung saan tumugon si Sewol sa pamamagitan ng pagbibigay ng solusyon, sinasabing maaari silang magsama. Ipinahayag ni Sewol ang kanyang determinasyon na hindi maging biktima ng low of spirit energy ng mga alkemistang humahabol sa kanila. Binibigyang diin ang kanyang dedikasyon sa pagtiyak ng kanilang kaligtasan habang tumatakas. Sa biglaang malakas na pag-atake, bumagsak si Elder Mok sa lupa, na nag-udyok kay Mok Yeom na agad na gumanti laban sa kalaban. Sa kabila ng pagtatangkang protektahan ng kalaban ang sarili gamit ang isang hadlang, tumagos pera ng atake ni Mok Yeom, at nawasak ang depensa. Labis na nagulat ang kalaban sa kakayahan ni Mok Yeom, ipinahayag niya ang kanyang hindi paniniwala, iniisip na nasa antas ng heavenly birth pa lamang siya. Dahil dito, tinutukan ng kalaban si Mok Yeom, tinuturing siyang pangunahing banta. Agad na nagbabala si Elder Mok kay Mok Yeom na iwasan ang paparating na atake, ngunit bago pa man tumama ang espada, dumating si Sewol at ginamit ang kanyang mga Dharma tool upang harangin ang pag-atake ng kalaban.